Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. At ngayon po ay magkakaroon po muli tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. At isa pong opportunity na makapagbahaging muli kahit na po dito lamang sa bahay at naka-quarantine. Pero hindi po mahadlangan ang salita ng Panginoon. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba, niluluwalhati. Dalangin ko po na ang iyong mga salita, mga mensahe na pinagkaloob ay maging pagpapala sa bawat anak mo na makapanunood nito at sa buong pamilya ng Church on the Rock. Dear Holy Spirit, lead me and empower me and anoint me, Lord God, and every word na mapapahayag sa hapong ito. Ikaw lamang ang isang mataas at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang binigay po na topic ng Panginoon ay pinamagatan ko po na preparing ourselves for what is coming. At ang ating text po ay sa Matthew 24 verse 3 to 14. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly, I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen. But the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then, okay. Hanggang dun lang po muna. At akita po natin dyan na ang pagbabalik po ng Panginoon ay meron po warning na bago po siya gumawa ng isang bagay ay meron pong warning siyang ibinibigay. At marami na pong mga warning or signs na binigay ng Panginoon po sa atin, katulad po dyan sa Matthew chapter 24 na binasa. At makita po natin dyan na marami na pong nangyari nating nararanasan, mga earthquakes, mga eruptions of volcanoes, at mga famine, mga sickness, at marami pong mga nangyayari sa panahon ngayon na talagang ang nararanasan po ng mundo, buong mundo po, ay nakakaranas po ng matinding sakit na tinatawag nating coronavirus. At hindi lang po sa ilang bansa, kundi halos buong mundo po. At ito po ay signs po ng mangyayari sa pagdating ng Panginoon, before po na dumating po ang Panginoon. Ito po ay mga sabi po sa 2 Peter 3:9, ang sabi po doon ay binibigyan niya tayo ng pagkakataon na
na magsisi pa sa ating mga kasalanan at kumilala sa Kanya. Kaya naaantala ang Kanyang pagbabalik. Ang sabi po diyan, kaya marami po kasi mga tao na sinasabi nila na noon pa yan, hindi naman talaga darating pa ang Panginoon. Kaya ang mga tao is very relaxed sa kanilang mga panampalataya, hindi lumalago, hindi sila nagsiseryoso sa kanilang pagka-Kristiyano o kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi sila nagsiseryoso sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. So, ang Panginoon po ay meron po siyang mga ginagamit na mga propeta para ipahayag ang mga mangyayari sa hinaharap. Si Joseph po sa Old Testament sa Genesis ay ito po isang halimbawa na si Joseph ay ginamit po ng Panginoon upang ma-prepare ang mga tao sa darating na kahirapan. Amen. Si Joseph po, siya yung nag-interpret ng dream ng hari, si King Parao ng Egypt. At siya po ay pinadala ng Panginoon sa Ehipto para i-prepare ang mga tao. Dahil ito po ay buong mundo po ng kahirapan na magkakaroon po ng 7 taon na kasaganaan at 7 taon na kahirapan. So, si Joseph po ay in-interpret niya po yan sa hari at ganun nga ang nangyari, na prepare ang mga tao at ang buong mundo po ay bumili ng mga pagkain sa Ehipto para pumunta ron at magkaroon sila ng pagkain. At alam niyo po, they prepared for adversity that is coming. At ang God, kung papaano niya ginawa sa old days, nung nakaraan, sa Old Testament, ay ganun din po gagawin niya sa ating kapanahunan. Gagawin niya ito sa last days. We are in the last days. Amen. So, preparing ourselves for what is coming. Kailangan po na ganun din po sa ating buhay spiritual na i-prepare po natin ang ating mga sarili sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa Hebrews 11, alam niyo po si Noah. He warned the people. Nagbigay siya ng warning sa mga tao. At sapagkat siya pinaggawa ng arko ng Panginoon dahil gugunawin na niya sa sobrang kasamaan ng lugar na yon. At siya po ay pinagtayo ng barko ng Panginoon. At alam niyo po kung ilang taon niya na ginawa ang arko na yon. This is 120 years na itinayo niya ginawa ang barkong yon. At sa araw-araw na buhay na ginagawa niya yon, ay ipinangangaral niya ang salita ng Diyos, ang pagsisisi sa kasalanan ng mga tao. At sa 120 years na yon, ay ang mga tao ay pinagre-repent niya pero hindi po nakinig. Amen. At alam niyo po, kapag po ang itong preaching na gantong katulad nito ay naipapangaral na darating na ang Panginoon, magkakaroon ng rapture, ang mga tao, noong pong mga una nilang narinig ay nagkakaroon sila ng interest. Nagkakaroon sila naniniwala sila, pero kapag 1 month, 2 months, 3 months, or 1 year na at hindi pa talaga nila nararanasan na ang Diyos pala ay hindi pa bumabalik,
nagre-relax sila. At kinakalimutan nila na sila naniniwalaan, di pa naman babalik ang Panginoon. Pero tulad po ng sinabi ko na ang Diyos, binibigyan po tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan. Binibigyan tayo ng pagkakataon na seryosohin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Sapagkat dating ang panahon ng pag-uusig na ang ating pong pananampalataya, yan po ang ating sandata upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga kahirapang darating na nasasaad sa Bible. Amen. So, itong arko na ito yung sign ng warning ng Panginoon sa mga tao. And in the same way, the preaching of the gospel of the kingdom of God sa last days is going to be the final sign that the kingdom of God is coming soon. Sa Matthew 24:14 po nakalagay dyan na yung kingdom, gospel of the kingdom of God. When we say gospel of the kingdom of God, it means Jesus lives, Jesus died, and Jesus rose again. Meron pong dalawang bagay. Kapag ka sinabi naman pong gospel of the kingdom of God, it means Jesus lives, Jesus died, Jesus rose again, and Jesus is coming again. Siya po ay muling babalik. Not only He's coming again, but His kingdom is coming. Yung kanyang kingdom, magkakaroon ng lahat, everything will change. Magkakaroon po ng new heavens and earth na ang Panginoon po ay mananatili at magro-rule magpakailanman. Amen? So, purpose po of kingdom of God to come again, ano po yan? Sa kingdom of God ay ang purpose po ng Lord sa muling pagbabalik is to judge the wicked people. Hindi na po salvation, kundi siya po ay judge. Judge niya ang mga wicked at siya ay magro-rule. He is coming again to rule, to reign, and to abide. Amen. Kaya nga po ang mga tao ng Diyos, the people of God, must arise and preach the gospel of the kingdom of God. At ito po, marami na po akong naririnig na nangangaral patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon sa mga last days. At darating po ang panahon na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay patungkol po sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ito po ay sign na talagang ang Panginoon po ay malapit na dumating. Amen. Sapagkat yan po ang nasusulat na this is the final sign. Final sign po na ang pagbabalik ng Panginoon po ay mapapangaral ang gospel of the kingdom of God will come again. He will come again. Amen. Hallelujah. So, we must prepare ourselves for what is coming. This is the message na binigay po sa akin. At we must be taught how to prepare dahil lahat ng ating ginagawang pagpapagal, lahat po ng ginagawa nating prayer, lahat ng ginagawa nating intercessions, mga teachings, mga pagpipreach, pag-attend ng mga Bible studies, lahat po yan, evangelism, yung ating pong mga sacrifices, yung po ating mga living a holy life, yung ating mga ginagawang pagtitiis dahil sa Panginoong Jesus. Ang only reason po na mga ginagawa natin na yan ay dahil po si Jesus ay muling babalik. Amen.
our Lord will come again. But we must to endure patiently. We must to endure patiently till the end. Kaya nga po yung ating faith, yung po yung ating kailangang i-prepare. Amen? Yung ating sarili. So, we must be prepared. Number 1 is stretch out your faith. Stretch your faith. Yung talagang banatin natin yung ating pananampalataya. I-practice natin ang ating pananampalataya. Ma-endure natin yung mga pain na natin nararanasan sapagkat binibigyan tayo ng Panginoon ng mga pagsubok. Binibigyan niya tayo ng mga pain nating nararanasan. Bakit? Dahil He wants us to endure the pain that will coming in these last days. Sino ang makatatagal kung hindi ating pananampalataya ay matatag? Amen? So, ito ay nararanasan ng buong mundo. This is a example na ang lahat ng nangyayari ay nakasaad po yan sa Bible. Amen. So, Jesus did not say that you only enjoy your faith. Hindi po niya sinabi na yung faith mo, yan, mag-enjoy ka dyan. Pero ang sinabi ng Panginoon, He said that have faith in me so that you will endure to the end and be saved. Kasi po, darating nga ang panahon na magkakaroon po ng taggutom. Magkakaroon ng mga persecutions, mga kahirapan. So, kung ating pananampalataya ay hindi matatag, ay tayo po ay baka sisihin natin ng Diyos, magtampo sa Diyos. No, hindi po. Kaya nga, we must stretch out our faith. So, paano ma-stretch ang iyong faith? Store God's word in your heart. Yung salita ng Diyos ang ating i-store sa ating puso. Okay lang po na mag-store tayo ng mga pagkain sa ating mga bahay dahil merong quarantine, merong parang paminang nangyayari. Pero the most important thing in the sight of God is to store God's word in our heart. Kasi we never know what will happen next year or next month. Amen? Kasi kahit po dito sa Spain, alam niyo po, meron akong nabasa na kailan lang na pinasara ang lahat ng mga hotel at pinauwi ang lahat ng mga turista o ang lahat ng mga hindi residents dito sa Espanya. Sa isang idlap lang ay nagkaroon ng big changes dito sa Spain. Amen? So, maybe one day hindi na rin pag-stay dito ang hindi mga nationality. Hindi natin alam. Time is so fast. Alam niyo po, nagkaroon po ng 55,000 na mga tao na walang job, walang trabaho dahil sa nangyari na yan. At sa ngayon, ang lahat po ay nakasara. Di natin alam kung hanggang kailan. Ang panahon po, ganyan po, isang iglap ay napakabilis na nangyayari sa mundo. Amen? At meron po akong gustong i-share sa inyo na isang sinabi ng isang propeta. Ang pangalan niya po ay si Prophet Sadhu. At siya po yung isang nag-prophecy sa Pilipinas na the Philippines is next to Israel na pagpapalain. Amen. Praise the Lord. At ang sabi po niya, bagamat ito ay narinig ko na 1985 when I was in Philippines, sa Word of Hope, doon po ako unang nag-church na born again ako. Narinig ko na ito na
magkakaroon ng one world government, one world nation, one world religion, one world economy. At yung pong narinig ko na yan ay na sinasaliksik ko na po noon at nahirapan po ako na maunawaan. Pero sabi nga, in the last days, iahayag sa atin po yan ng mga propeta. Ang mga prophet po, sila po yung kinakausap ng Diyos upang tayo ay ibigyan ng warning. Katulad po ng nangyari kay Joseph at kay Noah. Sila po ang ginamit ng Panginoon upang paalalahanan ng mga tao at babalaan. Amen. So, ito pong prophet na ito, sabi niya, ay magkakaroon po ng meeting o pagpupulong ang lahat ng mga religious leaders na very powerful sa buong mundo. At he said that it will be this year, 2020, and in Holland, meron pa pong date, September 2020. At ang pagpupulong po na ito ay gagawin po nila para isagawa yung kanilang plano. Gusto nila masolusyonan ang mga nangyayari sa mundo sapagkat sila ay matatalino. At ito po ay nakalagay din po sa Revelations na magkakaroon ng one world government. At alam niyo po, believe it or not, we have to be prepared. Not only ourselves, but our children, ating pong mga anak, ay kailangan turuan po natin sila ng pananampalataya, ng Word of God, educate them by the Word of God. At kasi, ang nais ng kaaway ay madeceive ang ating mga anak. Gusto nila na ang mga anak natin ay sa kanila sumamba. Amen. Kaya nga po, napaka-importante po na ma-educate tayo, maturuan tayo kung how to be prepared ourselves. Amen. So, kapag ka po, alam niyo po, kapag ka nagkaroon ng, inaisip ko po, kapag ka nagkaroon po ng one world religion, maybe magkaroon po muna siguro ng one world government, ganon. Hindi naman po sabay-sabay, pero siyempre po, pag nagkaroon na po ng one world religion, alam niyo po ang mangyayari, there will be a great persecution among the believers, the people of God. Bakit po? Siyempre ang mga religious leaders po, sila po yung ang kanila pong mga gusto, ang masusunod. Amen? Kaya nga po, kung isipin po na nito, parang hindi mangyayari, pero ito po ay nakasaad po sa banal na kasulatan. So we must be prepared. Store God's word in your heart, that no one will not take it away. Wala pong makapagnanakaw kapag ang ating pong puso ay puno ng salita ng Diyos, sapagkat in the last days din natin alam mangyayari na ang mga Bible po ay sunugin nila, alisin lahat ang mga ginagamit ng mga Kristiyano, di natin alam. Kaya nga po, store the Word of God sa ating mga puso. Amen. So, wala pong makapagnanakaw ng salita ng Diyos sa ating puso. We must be a living Bible.
na nakakapag-share pa rin po tayo ng Word of God kahit hindi natin hawak ang ating mga cellphone, kahit hindi natin hawak ang ating mga Bible. We must store the Word of God in our hearts. Amen. So sabi nga sa Colossians 3:16, fill your hearts with His words. Fill your hearts with His words. At Luke 21 verse 19, stand firm and you will win life. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at tayo'y magtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibig sabihin, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. You will not deny the Lord Jesus Christ sa ating mararanasan in the last days. So, Matthew 24 verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Ang maliligtas po yung talagang nanampalataya sa Panginoon. Alam po ng Diyos ang kanyang, kung sino ang kanyang mga anak. Amen. So, Ephesians 6:17, ang sabi diyan, take the helmet of salvation of the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang ating pong sandata ay ang salita ng Diyos. Sandata natin sa takot. This is our sword to fear, to the spirit of fear, sword to the famine, sword to the persecutions. The word of God is our sword to loneliness, sa depression, sword to devil's schemes and deception. Ito yung ating sandata upang hindi tayo madaya even ng mga false prophets in the last days. Amen. So we must seek the Word of God. We must store the Word of God in our hearts. So, Joshua 1:8, sabi dyan, meditate the Word of God day and night. Ang sabi po, meditate. Hindi po sinabi na read only. Let us meditate the Word of God day and night. Amen. So, number 2 po. How to be prepared. Number 2, do not fear. Instead, pray and trust God. Do not fear. Instead, pray and trust God. Philippians 4:6-7, sabi dyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will give you your hearts, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. So, sa atin pong lahat ng mga nararanasan ay okay lang po na minsan natatakot tayo. That is normal emotion. Pero, ang sabi po sa Psalms, kapag sabi ni David, whenever I am afraid, I trust God. Kapag ko tayo'y natatakot, tayo po'y magtiwala sa Panginoon at manalangin. Amen. At ang sabi dyan, the peace of God will be with you. The peace of God will comes at mananahan ito sa iyong puso at kaisipan. Sabi dyan, in every situation. Kahit anumang sitwasyon, mga kapatid, anumang hirap, anumang mga problema nararanasan natin, ang sabi dyan, tayo ay manalangin at dumulog sa Diyos ng may pasasalamat at tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Sabi dyan, Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Kaya lagi po sinasabi ng Panginoon na tayo po ay
magpakatatag, magpakalakas at huwag po tayong matatakot sapagkat siya ay laging kasama natin. Amen. Sa lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon, ang Diyos ay lagi niyang kasama. Revelations 3:10-11. Ito po ay talagang nagrema po sa puso ko ito. At gustong-gusto ko po ito at ito po ay kung maaari kabasaduhin niyo po, napakaganda. Amen. Revelations 3:10 verse 11. Sabi dito, since you have kept my word, since you have kept my command, or my word, ang sabi ng Panginoon, to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test who live on earth. And verse 11, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Hallelujah. Napakaganda po. Hallelujah. Kung atin daw kinikip yung word ng Lord sa ating puso, yung kanyang mga utos, at ating ini-endure, yung endure patiently, yung ating nagtatagal tayo, na ating kung ano man yung nararanasan natin kahirapan ay kaya nating pagtiisan, matagalan. Amen, sa Tagalog. So I will also keep you from the hour of trial. Hallelujah. Tayo ay iingatan sa oras ng mga trial na yan. Kasama natin siya, ililigtas niya tayo. Hindi niya na tayo pababayaan. Hallelujah. Sa mga trial na mangyayari that is going to come on the whole world. Sa buong mundo. Mangyayari sa buong mundo, mga kapatid. Pero ang pag-iingat ng Diyos, ang lahat ng mga provision ng Diyos mararanasan natin kapag iningatan natin sa ating puso ang mga kanyang mga command, kanyang mga utos, ang salita niya. Amen. Na tayo ay lagi na nananampalataya, lagi nating pinangahawakan ng kanyang mga salita. So verse 11, hold on to what you have. Ano ba sinabi niyang hold on to what you have? Ibig sabihin kung ano yung meron ka na salita ng Diyos, kung ano yung meron tayo na mga pangako ng Diyos, hold on. Panghawakan natin, yun ang sabi ng Panginoon. So that no one will take your crown. Hindi maaagaw. Hindi mawawala yung ating crown, hindi mawawala yung ating reward, hindi mawawala, hindi maagaw ng diablo ang ating pananampalatayas, ang ating pagsamba sa Panginoon. Sapagkat ang gusto ng diablo, ang gusto ng kaaway ay sa kanya tayo sumamba. Ngunit ang pagsamba natin ay sa Diyos natin ibibigay. Amen. Amen. So hold on to what you have. Hallelujah. Ito yung salita natin na pinag-aaralan. Hallelujah. Hold on to what we have learned. Hold on to what God is saying to you right now. Hallelujah. We must keep His words in our hearts. We must store His promises in our hearts. So, we will not fear. Hindi tayo matatakot, mga kapatid, kahit ano man ang mangyari. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, naalala ko po, ang Diyos, siya yung nagbigay ng tubig nang galing sa bato. Amen? God can give you water from rocks. God can give you food through birds. Amen? Sa pamagitan ng ibon, pwede tayong padalhan ng pagkain ng Diyos. God can protect us from any harm. Bibigyan niya tayo ng proteksyon. Alam niyo po, we have to pray His word. We have to pray His promises. Alam niyo po, ang ating dapat ipinapanalangin is the word of God. Yung kanyang mga sinasabing mga pangako sa atin. Ipapaalala natin in times of famine, in times of persecution, in times of hardship. Sabihin natin sa Panginoon yung kanyang mga pangako dahil yun ang gusto ng Diyos, na alam natin ang kanyang mga pangako, alam natin ang kanyang mga salita,
Alam natin yung mga dapat nating, yung kanyang mga kalooban na dapat ay mapasa atin. Amen. Hold on to what He has promised to you. Amen. Sapagkat ang kaaway po, gusto niya nakawin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Pero ang solusyon po, meditate the Word of God day and night. Amen. So number 3, ito na po yung last. Hallelujah. Do not love the world. Do not love yourself so much. Hallelujah. Ito yung number 3 na we have to prepare ourselves for what is coming. Kailangan hindi po natin mamahalin ang mundong ito o ang ino-offer ng mundong ino. We will not love ourselves so much o so dearly na kaminsan na ito yung nagiging sanhi na tayo ay nanlalamig, tayo ay tumatalikod o dinideny natin ang Panginoon. Revelations 12:11. Hallelujah. Revelations 12:11, ang sabi diyan, they triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Amen. Alam niyo po, nagtagumpay ang mga anak ng Diyos dahil sa blood ni Jesus. Hindi lang po dahil sa blood ni Jesus, kundi by the word of their testimony. Ano po ibig sabihin yung by their faith? Kung ano yung kanilang lumalabas sa kanilang bibig, ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay mga pananampalataya sa Diyos. And one thing more is they did not love their lives so much as to shrink from death, hanggang sa kamatayan. Kahit na sila'y patayin, hindi nila idininay ang Panginoon. Hindi nila itinatwa ang salita, ang Panginoon bilang kanilang Diyos. Hallelujah. Ganun po, kailangan po na alam niyo po sa ating pananampalataya sa Panginoon ay dumarating po na meron po tayong mga nararanasan na mga paghihirap. Many will grow cold and nanghihina, become weak sa kanilang mga faith. Bakit po? Because they love themselves so much. They love the world and yung mga offer ng mundong ito. Yun kasi ang nagiging focus. Amen. Alam mo, ang isang tao, kapag nakita niya na yung lahat ng kakulangan niya na kailangan niya, pera, power, food, protection, kapag dyan na focus ang isang tao, alam niyo po, diyan nagsisimulang mag-worry. Pero sabi po sa Matthew chapter 6, do not worry about your food, do not worry about what to drink or what to wear. Sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Amen. Seek first the kingdom of God. Ano po yung kingdom of God? Ito po yung tinuturo natin na tayo po ay saliksik, mag-store ng ating ng Word of God. I-stretch natin ang ating faith. Huwag tayong matakot, magtiwala tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Yan po ang nais ng Panginoon na unahin natin, sapagkat kung meron tayong pananampalataya pagdating ng mga problema, pagdating ng mga kahirapan, ay kaya natin itong mapagtiisan,
matagumpayan at kaya nating harapin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa last days po, alam niyo po, no one can buy food without the mark in the hands or in the hands, in the head, dito sa forehead, saka dito po. Magkakaroon po ng tatak, sabi po sa Bible, tatatakan daw ng 666. So, alam niyo po kung ating pag-ibig po sa ating sarili ay mas higit sa ating Panginoon, marami pong magpapatatak ng mga Kristiyano. Kaya nga po, ang ating pong salvation, alam niyo po, ang ating salvation, you can lose it once you deny or renounce your faith. Amen. Yan po yung dyan mo lang malulus. At yan po yung dyan nga po yung sa last days na kapag po ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nakaranas ng persecution, dyan po matetes ang pananampalataya. Amen. Subalit ang lahat ng mga anak ng Diyos, tulad po ng sinabi sa Revelation 3:10, ang Panginoon po ang siyang mag-iingat sa atin. Kaya po yung salita ng Diyos, lagi po natin ingatan sa ating puso. Amen. We must love the Word of God more than our food, more than our lives. Amen. We must love the Lord our God. We must love the Lord more than the world. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. At napakabuti po ng Panginoon at bago po ako matapos ay gusto ko po na encourage you to read and meditate the book of Daniel, the book of Revelation, para po mas maintindihan pa po natin ang nangyayari sa mundo. Amen? Because we are in the last days. Amen. Hallelujah. So, gusto ko lang po na idagdag po sa Amos 8:11, sabi po dyan, "These days are coming, declares the Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food, but a famine of hearing the words of the Lord." This is one of the reasons kung bakit we have to store God's words in our hearts. Dahil darating po na ang panahon. Ang sabi po dyan, "The days are coming, declares the Lord." Na darating po ang famine sa pakikinig ng salita ng Diyos. Darating po ang famine na ang mga preachers ng Word of God ay hahanapin po at walang matatagpuan. Amen? Kaya we have to treasures and mag-plant tayo, mag-store tayo ng mga Word of God, mga promises ni Lord sa ating puso. At ito po yung ating pangahawakan. Amen? Ito po yung ating sword in these last days. So, how to prepare for what is coming? Number 1, stretch your faith. Number 2, do not fear. Instead, you pray and trust God. And number 3, do not love the world. Do not love yourself so much. So, mga kapatid, so what is I want to say is only prepare yourselves now. Ngayon na po. Umpisahan po nating mag-store ng Word of God to stretch our faith, to trust the Lord. Do not fear, do not love the world. Alam niyo po, napakaganda po ng mensaheng ito ng Panginoon at ako po ay natutuwa na ito ay maibahagi po sa inyo sapagkat ito po ang kailangan natin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah.